Magaganda yung mga lahi ng Relatomay. Yan. Ngayon, balik tayo sa ating pinag-usapan. Yun nga, dati baby ka pa. Tapos, bigla ka naging parang Tarzan, ang lakas mo. Dahil binata ka na. Tapos, sa iba naman, napaka-beauty queen ka. Ang gaganda ninyo. Lumipas ang panahon, wala na akong buhok. Matanda na tayo. Darating din kayo dyan. Tayong lahat, kaya wala exception. Yun ang dahilan, kaya gusto kong magsabi sa mga tao kung saan sila pupunta. Yan. Ngayon, magcha-challenge ako sa bawat isa. Kung kaya yung pumikit at isipin kung ano ang mukha mo, kung maaalala mo kung ano ang mukha mo. Kasi, part na sinasabi ng Biblia yan, na ang bawat isa humaharap sa salamin at nakakalimutan ang kanyang sarili. Kasi dati nga, bata ka pa. Nung naging galinding ka, lagi kang nasa salamin. Medyo matanda na, medyo na, nabasag na salamin. O, di ba? So, sa madaling sabi, nasa Biblia yun. Ipikit mo ang sarili mo, isipin mo kung ano ang mukha mo. Mahihirapan kang isipin. Kasi nga, hindi mo matandaan kung ano ka dahil dati, bata ka, teenager ka. Tapos ngayon, lumipas ka na. Iba na ang mukha mo, di mo napapansin. Lalo na, bihira na tayong nananalamin. Ayan. Bakit ganun? Hindi natin matandaan kung ano ang mukha natin. Kasi nga, tayo, yung isip mo na yan, yan ang ating espiritu. Yan. Sinasabi ng kasulatan, ng scripture, na tayo ay binubuo ng 3 bahagi. Yan. Yun po ang sinasabi. Yung ating espiritu, yun po ang ating isip. Ngayon, dahil 3, ano naman yung iba? Kaluluwa. Yung kaluluwa na yun, saan parte ng ating pagkatao yun? Sa kabuuan ng ating part ng ating body, identity ng ating sarili. Yan ay binubuo ng kaluluwa. Yan. Wow. Ay, talagang maparaan si Tomay. So ngayon, ang kaluluwa natin, hindi natin napapansin yan. Pero actually, maya't maya, minuto, gumagana yan. Hindi natin napapansin. Iisip lalo na, ang ating espiritu, ang ating isip. Kasi, bakit? Nung pinanganak tayo sa mundo, tingnan mo mga bata, empty ang mind, blanco. Meron man nakatalagay, ang alam, humingi ng dede. Humingi ng gatas. Iiyak yan. Ayun ang alam nila, umiyak. Pag nagutom na. Yun lang ang tinatawag na matik na pag pinanganak ang isang tao, matik yun. Ganun ang gagawin. Yun lang nakaprogram sa espiritu natin. So, baby ka pa, may espiritu ka na, blanco nga lang. Ngayon, times goes on, tumatanda na tayo, marami tayong natututunan. Natuto ka na sa buhay. Natuto ka na sa kabiguan. Natuto ka na paano mananalo. At magtatagumpay. Natuto ka ng mga trabaho. Natuto ka ng lahat ng natutunan mo, nakalagay dyan sa espiritu mo. Ano yun? Yung ating mind. Ito kaya nakalagay sa taas, sa ating ulo. Yan. So ngayon, ano naman yung tinatawag nating kaluluwa? So narinig natin yan, lalo ngayon. Ano sabi? Araw ng mga kaluluwa o mga patay. Patay. Araw ng mga kaluluwa, yung souls. Old days. Souls, old days. So ngayon, ano ngayon yung kaluluwa? Hindi yan espiritu. Bagamat tinatawag na sa kanyang consistency, parehas ng hangin, espiritu yan, yung kaluluwa. Yan ang ating emosyon. Bilangin natin kung ilang emosyon meron tayo. Meron kang pag-ibig na emosyon, kaya nga
nabibihag tayo sa mga awit na pag-ibig. Dahil parang masarap sa feeling. Parang feelings yan, emotion. Yan. Meron niyang kalungkutan. May opposite palagi. Katulad ng joy. Ano ang opposite ng joy na emotion? Loneliness, sadness. Lahat mayroong opposite. May pag-ibig din na meaning. Pero ibang explanation yun. Kasi sa Tagalog, lahat ang bigkas natin ay pag-ibig. Pero sa Greek, sa original word na sinasabing pag-ibig, yun ay may dalawang salita. Hindi lang dalawa, marami. Yung pag-ibig na tinatawag na sinasabi sa scripture, yun ang pag-ibig ng tinatawag na agape. Agape love. Yan. Ngayon, sa ating kalipunan, mayroon din pag-ibig. Ano yung pag-ibig? Yung pag-ibig sa asawa. Yan. Iba rin yan. May meaning din sa Grego yan. Peleo naman. So, hindi natin pag-uusapan yan. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay yung ating kaluluwa. Yung kaluluwa ngayon na nangamatay. Katulad na lang ng ating mahal na si Leslie na pumanaw, may kaluluwa. Nasaan ngayon ang kaluluwa? Yan. Lahat ng kaluluwa, hindi lang si Leslie. Lahat. Ating pa magulang, si Lifestone, sino mang mga pumanaw na. Yan. Sasaan sila? Yan. Hindi natin sasagutin sana. Ang pinapaliwanag natin sa ating sarili. Bawat isa, pati mga bata, involved yan. Na tayo ay may spirito. Yan. Kaluluwa. So, lahat ng emosyon natin, yan ang ating kaluluwa. Bakit naman sinasabi sa kanta, puso ang involved pag umiibig? Di ba? Yan ang normal. Pero ang Biblia, may paliwanag yan. Ang puso natin, ang trabaho, yan ang nasa central nervous system. Yung vein at saka yung pabalik na ano nga yun? May nurse tayong kasama eh. Wrist. Ano yan? At arteries. Yan. Vein. Papunta, pa-distribute ng mga dugo natin at pabalik arteries. Hanggang sa dulo, tapos mag-accumulate, pabalik yan. Bubomba, hihigop naman yung isa. Yan ang trabaho ng puso. Physical na heart. Yun talaga ang heart. Ngayon, anong connection sa soul natin, yung kaluluwa natin, dyan sa physical na heart? Yan. Medyo marami sa mga tao, kaya ako pinapaliwanag ko, hindi nila naiintindihan yung kanilang sarili. Basta nag-iisip sila. Kaya ngayon, ating dinidetalye kung ano tayo. Yun ang ating pinag-uusapan. So ngayon, yung physical na heart natin, halimbawa, nagalit ka, ano mangyayari sa physical heart? Bobomba ng mabilis yan. Parang, akala mo tuloy, yung heart mo nagagalit, yung puso mong physical. Hindi, apektado lang yon ng pulses na electrical pulse na pinuproduce ng soul natin. May pulse na ipuproduce yan at mag-create ng insulin o tinatawag na chemical reaction. Bibilis ang pintig ng puso. So, akala natin dahil mabilis na pumintig ang puso, akala natin ang puso natin ang nagagalit. Hindi, ang soul natin. Nasdyan sa central natin. Apektado lang yung physical na puso. Bobomba ngayon yun ng mabilis. Kaya iba, sa sobrang galit, sa tindi ng lakas ng impulse ng tinatawag na adrenaline, yung tinatawag na chemical reaction, anong nangyayari? Nai-stroke. Ayan. Yun ang epekto nung nagagalit. Nai-stroke. Hindi dahil sa puso niya. Dahil nagagalit ang soul. Yung soul natin, kaluluwa natin. Yun. Hindi natin napapansin yun. Kasi normally, kalmado naman tayo. Bihira naman nangyayari. Ngayon, paano naman yung mga nasasawi? Nasasawi saan?
maraming bagay. Halimbawa, natalo sa tinatawag na sugal, di ba? Natalo sa nabigo, katulad yan, nasasawi, nabigo. Di ba? Marami. O kaya, nawala ang pera sa bangko. So, nalulungkot sila, di ba? Yun ang epekto ng soul sa puso nila. Humihina naman ang bomba ng puso. Yun. Dahil humihina ang bomba ng puso, mag-accumulate ngayon yung mga bara-bara. Tinatawag na mga clogs. Hihina ang bomba ng puso. Hindi makakarating sa mga dulo para bumalik doon sa arteries. Pabomba lang. Walang pahigo. So may epekto sa katawan yung reaksyon ng puso natin, ng kaluluwa natin. May reaksyon sa puso. Dahil hindi natin alam kung ano talaga tayo, hindi natin napapansin. Akala natin puso lagi ang involved, hindi ganoon. Meron laging reaksyon ng puso doon sa pulses ng kaluluwa. Yan. So, parang pag ipinaliwanag, parang madali naman intindihin na yung kaluluwa natin, yun ang nagiging emosyon natin. May emosyon. Marami yan. Sa magandang emosyon, merong love, joy, peace. Ano pa? Marami pa. Basta lahat yun, emosyon yun. So yun, may pangakuan doon. So love, joy, peace. Yan. Marami pa sinabi. Lahat yun, mga pangako ng Diyos yun. Pero vice versa, sa kabila nun, yun naman puot, galit, hatred, distress. Yung mga nadi-distress ngayon dahil sa hirap ng buhay, ano yan, parang kumukuyipos ang puso mo. Parang humihina ang bomba ng puso mo, nadi-distress ka. Hindi nakaka-circulate na maayos ang dugo mo. Kaya parang hindi nakakaabot sa utak mo. Sumasakit tuloy ang ulo mo. May epekto talaga sa physical. Sa ating pinag-uusapan. Yan, ganun yan. Kaya yung iba na maraming, lalo ngayon, darating ang hirap. Prophetic ito. Sa February, magkakaroon ng problema. Magkakaroon tayo ng unrest. Yun, hindi ko muna sasabihin. Basta sa February, may unrest tayo. Actually, by December, ang global war, mag-expand. So, may epekto sa Pilipinas yan. Kaya, kung kayo may mga taniman, sasuggest ko, mag-prepare na kayo. Kasi, magkakaroon ng effect sa global economy ng bawat bansa. Kasi mag-reaction na talaga hindi. Actually, ang China, kaya lang tayo hindi ma-atake niyan. Kasi, sa prophetic, mula pa noong January, February, dinidevastate sila ng Lord, pinapabagsak sila, binabaha sila, kino-COVID sila, namamatay ang kanilang mga pananim, umuulan ng yelo, nasusunog ang mga building nila, at saka yung mga farm nila, namamatay doon sa mga sakit, foot and mouth disease. Sunod-sunod, walang tigil, mula ng Pebrero hanggang ngayon. Bakit? Kasi sinasabi ng Lord, ang China pahihinain ng 1.5 taon. Kaya yan ang dahilan, hanggang ngayon malaya tayo, nakagalaw tayo, walang gera. Ang nag-aalala lang yung mga barko doon sa West Philippine Sea. Pinipigil ng Lord ang China. Kasi ang China, ayaw ng Word of God. Kinukulong na rin ka to. Ganyan ginagawa ko. Ikukulong ka nila doon. Hindi pwede yung ganito. So, ang Lord mismo ang pumipigil sa kanila. Hindi lang sila yung nakikipagtay sa kanila. Yung mga karating lugar nila. Hanggang Africa. Pag nakipagtay sa Africa, kasama silang masasalot. Yun ang prophetic. Nakita nyo ba yung mga nakaraan, naglindol sa mga Thailand, sa mga Myanmar? Di ba ang mga building nila? Kasi sabi nga ng Lord, lahat ng may tie sa China, i-devastate kasama. Kasama silang nababa. Tingnan nyo, hanggang ngayon, hindi tinitigil ang baha at mga, ngayon, iba na naman. Dati mga sunog, malalakas na hangin, iba na naman ngayon. So dahil ang China, maraming nakikipagtay sa kanila, apektado lahat yung mga yun. Tayo, wala tayong tie sa China, kaya medyo ang nangyayari sa atin ay parang heads up, paalala. Hine-heads up. Bakit? Kasi marami nga sa Pilipino,
Eh, may revival ngayon. Marami sa Pilipino hindi nakakaintindi. Isa na nga ito pinapaliwanag ko na kailangan makaintindi tayo kasi ang Lord may promise sa atin. Kaya ko lang sinasabi to para maintindihan niyo kung ano yung tayo, saan pupunta. Yan. So, ang katawan natin, papanaw. Ha? Yan, papanaw ang katawan natin. Pero ang kaluluwa natin at saka espiritu, magkaisa yan. Hindi mo masasabi paglabas mo sa, paghiwalay mo sa katawan natin, formang ikaw pa rin yan. Kaya ako nga pinapaisip sa'yo kung ano ang mukha mo eh. Kasi yung spirit mo, ikaw yung talaga. Kung ano man yung na-restore sa spirit mo, yun na ikaw. Hindi napapanaw yun. Yun na yun ang magpakailanman. Pati yung emosyon na yun, magkasama yun. Hihiwalay sa katawan. Bagamat magkasama sila, pero may pagkakaiba sila ng identity. Saan natin may tutulad yan? Yan ang wangis ng Diyos. Alam niyo ba yun? Na tayong mga tao ay wangis o image ng Diyos. Kaya very special tayo. Bagamat mahirap tayo, special tayo sa Diyos. Kung, yun nga lang, may kung. Kung naiintindihan mo. Pag hindi, ay siyempre mawawala ka sa tamang landas. Yun, ayaw ng Lord na mawala tayo sa tamang landas. Diyos ka kasi, Lord, pautos-utos ka lang. Hindi ganon. Ang Diyos bumaba sa lupa, naglakad ng kilometro para ipag-aralan sa salita ng God. Nagtiis ng gutom, uhaw, pagod. Para ipakita sa tao na, oy, mga tao, mga mahal kong mga tao, bumaba na ako sa lupa para sagipin kayong lahat. Yan, para salba kayo lahat. Yun ang hindi tayo pwedeng sumisik sa Panginoon. Kasi siya na ang unang naghira. Siya na ang bumaba sa earth 2,000 years. Dinanas niya lahat ng bagay. Sa kabila nun, pinakita niya ang power ng God. At hindi naluluma yun hanggang ngayon existed yung ginawa ni Jesus Christ. Kung paano ginawa ni Jesus Christ yun, sabi, siya ang ehemplo na pwede rin natin gawin ngayon. Ano yun? Yung paglapit sa Diyos. Ministro, paano ko dito dito ang ministro natin. Ngayon, yun ang epekto noon. Lahat ng ginawa ni Jesus Christ sa subdivided ng mga capacity ng mga believers, sinasabi ng kasulatan, magagawa natin yun. Ano yun? Yung tayo ay gagaling sa karamdaman sapagkat yun ang ginawa ni Jesus Christ para tayo ay mapalaya sa mga bagay na yan. So, ang tanong, hindi na ba tayo papanaw sa mundong ito? Papanaw, correct. Walang hindi. Papanaw tayong lahat. Ano ngayon yung pangako ni Jesus Christ? Useless. Papanaw naman pala tayo Diba? Papaliwanag kong mabuti yun. Ngayon, si Jesus Christ namatay sa cross para maramdaman niya yung kamatayan. Naramdaman niya yung kamatayan sa cross. Naintindihan niyo ba? Habang nasa cross yan, nararamdaman niya yung kamatayan, yung hirap sa kamatayan. Hindi tayo tinubos sa kasalanan. Maling konsepto yan. Ang sabi ng Diyos, tayo ay lumayo sa kasalanan. Actually, tinubos tayo ni Jesus Christ sa kamatayan. So, ano yung kamatayan? Sabi nga natin, correct. Hindi papanaw tayong lahat. Ano ngayon yung kamatayan? Yung word na kamatayan. Kasi itong ating katawan, bago tayo mahiwalay dito, dadanas ng kamatayan. Si Jesus Christ, namatay sa cross, dumanas ng kamatayan, bago humiwalay sa katawan. So yun ang dadanasin ng bawat tao mula sa kalilitan hanggang sa matanda. Dadanas tayo ng punto ng kamatayan. Naintindihan ba? Hindi yung punto mismo na naghihingalo na ang tao. Yun yung tinatawag na kamatayan. Nasa ilalim tayo noon, lahat tayo. Kaya ngayon mayayaman. Kahit si Marcos natatakot, bilyon-bilyon pera. Diba? Wala. Sino ba nakaligtas? Si Cory nakaligtas ba?
doon sa kamatayan na yun. Dinanas niya yun. Pero tayo maniniwala kay Jesus Christ. Yun ang pangako. Hindi tayo dadanas ng kamatayan. Ha? Kaya sinasabi ni Jesus Christ, huwag kayong mag-alala sa buhay. Kasi paano ka sa mundong ito na hindi mo dadanasin ang kamatayan? Ano ba yung kamatayan? Mamamatay ka sa cancer. Seriously, anong kinamatay? Yung iba, mamamatay sa atake sa puso. Yung iba, mamamatay sa gallbladder. Yung iba, mamamatay sa brain cancer. Yun ang mga kamatayan. Sinasabi ng Lord, sa punto na yan, ako na nagbayad para sa inyong lahat. Yun. Hindi binayaran ng kasalanan natin na tinatawag na, pinatawad tayo sa kasalanan. Pero yung kamatayan niya, yun bale ang magiging kamatayan natin. Yun. Kaya lang, kailangan mailalim tayo sa bautismo, sa tubig ng pagsisisi. May gaganapin tayo. Hindi pwedeng naniwala ka lang tapos wala kang gaganapin. Hindi ko sinasabing, kahit saan ka magpabautismo, okay sa akin dahil hindi naman yan ang tinuturo ko. Hindi naman religion. Hindi ako nagtuturo ng religion. Ang itinuturo ko kung ano yung sinasabi ng kaligtasan. So, may kakilala ka na kapitbahay mo na naniniwala dyan sa Panginoon. Magpabautismo ka. Walang problema. Hindi religion na magliligtas sa'yo. Kasi yun ay isang katuwiran lang. Tinatawag na public declaration mo sa Diyos. Na pinakita mo na naniniwala ka sa sinasabi niya. Yun. Hindi ng relihiyon. Sinasabi lang ng relihiyon, pero ang Bible lang sabi nun. Kinukuha lang ng bawat relihiyon. Ganun yan. Hindi relihiyon ang tinuturo ko. Kaya wala akong sasabihin kahit anong relihiyon. Basta ang mahalaga, maintindihan ng bawat isa. So, naiintindihan na natin na tayo may tatlong bahagi. Spirito, kaluluwa, at katawan. At tayo ay nililigtas ng Panginoon sa kamatayan. Hindi tayo nililigtas sa kasalanan. Bali tayo lang ay magsisisi. Hindi tayo nililigtas. Tayo ang gumagawa nun. Pinapaalis tayo. At sabi ng Lord na magsilayo kayo, magsisi kayo, magsilayo sa kasalanan. Magsisi tayo. Katulad ko, isa rin naman ako makasalanan. Inuman naman dyan. Ako rin naman maraming mga side bit dati. Nasa abroad ako palagi kami sa beer house. Pero sa huling panahon, muntik akong mamatay. Tetestihan mo na ko sa inyo. Nagkaroon ng COVID 2021. Alam niyo, may tindahan tayo dati. Totoo ako, dahil pera, dahil benta. Kasi lockdown, di ba? Kakabilang ko ng pera, hindi ko inaasahan, tinamaan ako ng COVID. Hindi nga ako niniwala sa COVID Hindi nga, niniwala rin ako sa Diyos. Nung tinamaan ako sa COVID, pagdating ko ng 17 days, hindi na ako makatayo. Ang hininga ko, kulang na. Kasi may pagsukat Hinahabol ko na yung hininga ko. Mamamatay na talaga ako. Hindi naman pwedeng lumapit ang mga kasama ko sa bahay. Dahil makakawa, alam niyo naman kung gaano katindi yung COVID. Makakawa. Mamamatay na ako. Hindi ko kakaita. Matindi ang tama ako sa COVID. Nakipag-deal ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, kung bibigyan mo ko ng second chance, mag-going straight ako. Mula nun, after 2 days, nakatayo ako. Samantalang yung iba, wala ka na kasing hospital sa Raos. Wala nang bed ang hospital. Kahit nga mga artista sa labas ng hospital namamatay. Katulad ni Claire de la Puente, yung isang artista na si Mahal, namatay. Doon sa bahay nila. Kasi nga sarado, wala nang bed space. Pati yung mga doktor sa St. Luke, namatay, nahawa. Ilang milyon ang namatay. Actually, isa lang sana ako. Pero binigyan ako ng tsansa. Ngayon, nakakapagbigay na ako ng patotoo. Diba? So, yun. Yun ang naiintindihan ko sa aking... kasi matagal na ako nagbabasa ng Biblia. Kaya nga lang, dahil sa epekto ng religion, nag-aaway-aaway ang religion, naghihiwalay, parang nawalan ako ng gana. Binitawan ko ang Bible Hindi na ako nagbabasa. Sa huling panahon, nakita ko talagang mahalaga. Kaya mga salita ng Panginoon, ang buhay ng Panginoon.
Yan, kaya nandito ako ngayon. So ngayon, saan pupunta ang kaluluwa? Nandito tayo sa ikalawang yugto ng ating usapan. Tapos na tayo sa una. Mabilis lang pinag-usapan yung kaluluwa at saka yung katawan, spirito. Spirito mo isip, kaluluwa at katawan. At kawangis ka ng Diyos. Tayo, kahit sino, mga tao, kawangis tayo ng Diyos na may tatlong bahagi. May spirito, kaluluwa at katawan. Ang Diyos naman, isang Diyos na nagpakilala nitong huling panahon na may tatlong bahagi. Ano yun? Yung isa, sabi nila, nagkasundo sila dahil wala naman silang pangalan, nagkasundo sila na tatawagin ama, yung isa naman tatawagin anak. At yung isa, banal na spirito. Tatlong bahagi ng Diyos. Kaya tayo, parang ganun, tatlong bahagi tayo. Dahil kawangis tayo ng Diyos. So, yung mahabang topic yan. Kaya ngayon, meron kasing mga nagtuturo na isa lang ang Diyos. Totoo talaga yun. Isa lang ang Diyos. Kaya tayo, isa lang, di ba? Kung naiintindihan mo, na kung di mo naiintindihan, na isip ka at kaluluwa at katawan, nandoon sa iisa na kinalalagyan. Yun ang sinasabi na there is only one God nung hindi pa nagiging tao ang Kristo. Kasi mystery yun. Kaya nga sinabi ng Diyos sa sarili niya, kausap niya, yung dating Diyos din na kasama niya, si Jesus Christ, hindi pa nagiging tao. Lalangin natin, ibig sabihin, may kasama, naglalala. Ang tao, lalangin natin ang tao, ayon sa ating wangis, sa ating larawan. So, yun lang po muna siguro ang ating, ngayon, tingnan muna, nasaan ngayon ang kaluluwa? Yung hindi naniniwala kay Jesus Christ. Yan lang ang pala dapat nating malaman. Yan. Alam nyo, itong tinatapakan natin, ang tawag dito, world of living, o earth, daigdig ng mga buhay. Andito tayo. Pabugi-bugi tayo dito. Palakad-lakad tayo. Yan. Yan, lahat. Kahit sa dagat ka pa tumapak. Ano pa rin yan? Yan pa rin ang balat ng lupa. Pero sa ilalim ng earth, nandiyan yung tinatawag na hell. Hades. Kung saan ang mga kaluluwa, hahatakin lahat dyan. Mababasa natin yan sa Isaiah 14. Doon sa buong chapter at saka sa Ezekiel 31. Na sila Lucifer, nung binagsak sa lupa, hinatak hanggang kailaliman kasama ng mga alipores niya at lahat ng mga hari, pati mga soldiers na namatay sa digmaan. Yun nagpapatuloy na dyan sa ilalim ng earth natin, yan ang hell. Bakit? Kasi yung gravity, tingnan nyo, hinihigop ng gravity. Hindi yan physical, spiritual yan. So ang ating kaluluwa, dahil spiritual, hahatakin dyan sa ilalim. Yan. Ngayon, sino lang ang makakaalis dyan? Si Jesus Christ lang ang pwedeng mag-alis sa atin dahil destinasyon lahat ng tao yan. Lahat, walang accepted. Ngayon, eto naman, sinortcut ko na ang ating turo. Kung gusto magtanong, meron tayong, bila naman tayo lumabas, meron tayong mensaheng kaligtasan. Mensaheng kaligtasan, Kristo Jesus. Yun po ang group ko sa Facebook. Pwede kayong magtanong doon. Mensaheng kaligtasan, Kristo Jesus. Ngayon, saan naman, ano naman ang patunay na pupunta tayo sa langit? Yan, yung mga naniniwala kay Jesus Christ na sumusunod sa mga word ni Jesus Christ. Halimbawa, kailangan magpabautismo tayo sa tubig dahil yun ang pagpatunay na tayo ay lalakip sa kanyang katawan. Yun. Lalakip tayo, hindi sa religion. Kay Jesus Christ tayo lalakip. Yun. Pagsisisi, bautismo ng pagsisisi, doon, mararamdaman mo ang kapayapaan, peace of heart na tinatawag. So, nasaan man yun? Siyempre, nasa heaven, kung saan nasa Jesus Christ. Ngayon, ang bawat believer, sinasabi ni Jesus Christ, dito sa tinatawag na scripture, napakaraming patunay dito. Ang sabi dito, meron daw tayong Book of Life. Yung Book of Life na to,
Hindi to isang parang, aklat na bubuksan mo. Kaya tulad ito, papel, nakasulat ka doon. Actually, ganun lang ang pagkakalimbag o pagkakasabi dito sa Old Testament. Pero hindi ganun ka low-tech ang Diyos. Bali, yung sinasabi na tayo ay nakasulat sa Book of Life, ang ibig sabihin nun, meron tayong ang sino mang maniniwala kay Jesus Christ at mababautismuhan. Meron palaging tinatawag na hakbang para makamit natin ang mga ino-offer ng Diyos. Napakadali lang, babautismuhan. Ang dali magbautismo kung sino sa inyo para lang tayong tinatawag na magpapan sa swimming pool. Ngayon, sabi ko nga, hindi naman kailangan ako magbautismo. Kahit sinong relihiyon, pwede kayo magbautismo. Yan. Ang mahalaga dyan, yung kalipunan ng turo. Kasi baka sumablay ang turo. Yun ang nagpapatibay ng tinatawag na kaalaman ng doktrina. Ngayon, sinasabi dito na bawat isa ay may book of life. Alam nyo ba na kayo ang bawat isa ay may pangako sa atin na book of life. Habang nabubuhay ka dito sa earth, may book of life ang Lord na sinasabi sa atin. Pag naniwala ka kay Jesus Christ sa isip mo at sa puso mo, yan, at sa gawa, yung sumisignify, halimbawa yung bautismo, yun ang gawa. 3 bagay ang kailangan sumang-ayon. So ngayon, magkakaroon ka raw ng book of life. So dito sa Bible, napakaraming beses sinabi ang book of life. Ano ngayon ang book of life? Ito na lang, bibilisan na natin. To the general assembly and church of the firstborn in heaven, to God the judge of all, to the spirit of judgment made perfect, registered in heaven in the book of life. So isang versikulo yan sa Hebreo. So napakarami yan. Yes, dito naman sa Salmo 139, your eyes saw my substance being yet uninformed, and your book, ayan, and your book they were all written. Ayan, book of life. We are written in the book of life. Dito naman, I urge you through companion, help those women labored with me in the gospel, with Clemente and the rest of my fellow workers whose name are written in the book of life. So, ang ating pinag-uusapan ngayon, book of life. Bakit? Kasi doon pupunta ang kaluluwa. Doon ka masasadlak. Doon ka nakadestino. Sa book of life. Kaya mahalaga natin pag-usapan. Ito pa, all who dwell on earth will worship Him whose name have not been written in the book of life. Ito naman si mga nagaya ng mga demons. Worshipin daw ang si Satan. At lahat ng mga taong hindi nakasulat sa book of life. So, ang tanong, baka hindi tayo may sulat dito. Yan. Hindi ko na pinalawig kung ano yung hell. Hindi ko binigyan. Kasi sinasabi ko na sa iyo, nandito sa ilalim. Napakaraming versikulo niyan. So ngayon, minamadali ko na sabihin na tayo ay may book of life kung tayo ay maniniwala kay Jesus Christ. Ano yung book of life? Pag paano mo dito, kanina natin pinag-uusapan, na paano ka, hihiwalay ka. Katulad yan, yung ating katawan, wala na. Katulad ni Nestle, example. Maliwanag na example. Yung kaluluwa niyan, hihiwalay yan. Pupunta. Tapos, espiritu at kaluluwa, parang, ano lang yan, orbs, parang bilog na bagay na may pag-isip at may kaluluwa. May tinatawag na sense. Pero hindi na niya nararamdaman ang kamatayan. Wala na. Ang may kamatayan nandito lang sa katawan. Pag umalpas ka dito at pupunta ka na sa book of life. Sa book of life na nakatago sa aklat ni Jesus Christ. Sa aklat. Dati kasi aklat. Pero ngayon kasi aklat ang pagkakabigkas.
Yung aklat na yun, parang scroll. Scroll yung ginugulong na gano'n. Gano'n ang aklat dati. Ngayon, naka-record ang ating ginagawa dito sa earth. Kung ano man ang ginagawa natin. Mula pa nung bata tayo hanggang buhay, nabubuhay tayo. Hanggang sa pagtanda, naka-record ang ginagawa natin. Yan. Doon sa Book of Life na yan. Kung ikaw ay sumusunod kay Jesus Christ, naka-record na ang buhay mo. Nandoon na. Kaya pag hiwalay mo sa katawan, hindi ka na dadanas ng kamatayan kasi promise ni Jesus Christ. Kaya sa dumanas ng kamatayan para sa iyo. Para huwag kang dumanas, huwag tayong dumanas. After that, diretso tayo sa Book of Life na yun. Ano yung nandoon? Yun yung robe of righteousness na naghihintay sa iyo. Buhay ka na doon. Para ka ng isang video doon na buhay. Kumbaga sa atin ngayon, parang naka-video ka na doon. Nandoon sa loob ka ng robe of righteousness. Yung tinatawag na damit na linen na sinasabi sa Biblia. Nakahanda na yun sa bawat believer. Pag namatay ka, papasok ka doon. Yung tinatawag na parang video lang doon, magiging yun ka na balik. Magiging yun na mismo ang presence mo doon. Ngayon, hindi natin alam kung ano talaga yun. Pero yun ang sinasabi. Tayo ay meron ng nakatago ang buhay natin sa Kristo. Medyo malalim ang ating pinag-usapan. Pero hindi na tayo bago, tayo mga Pilipino, sa salita ng Diyos. Kaya pwede na tayo pumunta sa level 2. Na maunawaan na paano tayo sa daigdig na to, sa inumang mananampalataya, nakahanda ang yung tinatawag na robe of righteousness sa Book of Life na yun. Ngayon, ano pa ang mga gandang bagay na yun? Hindi na bababa si Jesus Christ dito sa earth sa ngayon. Hindi na. Kasi, pag naniwala ka kay Jesus Christ, kasama mo mismo, yung record mo nandun gumagalaw. Well, umakbang ako, nagpipreach ako din. Doon, ganyan din ang ginagawa mo. Ganun ka-powerful ang Lord. At ngayon nga lang, binibideo tayo eh. Parang, kumbaga sa parang record yan. Parang kung anong ginagawa ko dito, ayan, naka-record. Ganun din yung Book of Life. Naka-record tayo doon. Pero iba nga lang doon. Doon, meron talagang robe of righteousness na nandoon ang pinakabuhay mo. Meron ka lang nakahanda na robe of righteousness. Pag pumanaw ka dito, diretso kang papasok doon. Doon sa robe of righteousness na sa Book of Life mo. So, yun ang epektibo ng Book of Life. Ano pa ang maganda sa Book of Life? Hindi natin napapansin, hindi natin nakikita dahil spiritual ang mga enemy ni Jesus Christ na nadadaya ang tao, natatalo ang tao. Sino yun? Mga demons, mga spirits. Doon sa Book of Life, nakikita nila ang spirito. Kaya tayo pwedeng tulungan ni Jesus Christ. 10 ng mga angels. Bagamat hindi natin nakikita, madidiskrasya ka pala, doon nakikita nila sa Book of Life na madidiskrasya tayo. So sa ating paglapit sa Panginoon, tumawag tayo, ang Lord tutugon palagi kasi kasama na tayo ng Lord doon. Sino mang may Book of Life o sino mang naniniwala kay Jesus Christ. So mahalagang parte, ano pa? Yun nga, kung inaatake tayo ng demons, kasi totoo, ang demons, pwedeng pumatay ng tao yan. Kasi si Jesus Christ, nung bago mangaral, bit siya ng demonyo sa taas ng mountain, sa taas ng pinnacle. So ang demonyo, pwedeng pakialaman ng tao. Pwedeng pakialaman ng mga evil spirit ang tao. So yun ang aking sinasabi na, yun ang value ng Book of Life natin. Bagamat parang, actually, nung ako'y teenager pa lang, wala naman video ganyan eh. Wala. Pang cellphone ko nga, lalaki. Ngayon, high-tech na, di ba? So, sa heaven, noon pa high-tech na ang heaven. Meron ng Book of Life na record. Ngayon, may record na tayo. Parang ganyan, naka-record. Naka-record ang ginagawa natin. Ano ba? Pag umakbang ako, sa record. Sa Book of Life, ganun din. Lahat ang gagawin natin. Kung nanalangin ka, Lord, tulungan mo po ako. O ano man ang hinihingi mo. Andun ang Lord mismo sa tabi mo. Sa Book of Life.
Kailangan mo lang ng faith. Gagawin sa'yo natin ng Lord yan. Naghirap nga ang Kristo sa kamatayan. Yung pang hindi tayo makaranas ng mga miracle. Anong ba ang mga miracle? Kasama niya dyan ng healing. Oh, yung pagpapagaling. Yun nga lang ito, hindi ko na ipag-pray. Ako, ngayon, meron akong authority dyan na mag-pray ng tao. May masakit. Magpalayas ng demonyo. Hindi dyan lang ako. Ngayon nga, pwede nyo na ako kontakin lang sa FB ko. Pupunta ako. Kahit sa FB na pinapanalangin ko ngayon mga hindi kilalang tao eh. Yung mga ano ko lang eh. Pinapanalangin ko. Andun ang Espiritu ng Diyos. So ano ang tinatawag na guarantee na maniniwala ka dyan sa sinasabi ko? Ang guarantee nga, yung Espiritu ng Diyos na pinadala ni Jesus Christ bago siya umakyat sa langit, na nandito ngayon, kasama natin. Bagamat hindi natin nakikita, pero nararamdaman ang Espiritu ng Diyos. Yun ang pinaka-guarantee. Naramdaman na ba ninyo ang Espiritu ng Diyos? Kailangan maramdaman yan kasi buhay ang Espiritu ng Diyos. Kung ano man ang gagawin ni Jesus Christ sa heaven, ang Spirit ng God gagawin dito sa lupa. So nakita niyo yung halaga. Dahil ang tinatawag na commission ngayon ay ang Espiritu ng Diyos, yan ang gagalaw para sa atin. Yung Espiritu ng Diyos. Bali, Espiritu rin ng Kristo. So, baka mahaba ng aking na-message, bagamat pahapyaw lahat yan. Nawa, maunawaan ng bawat isa ang kahalagahan ng ino-offer ng Diyos, ang salita ng Diyos sa bawat isa. Marami pong salamat. Andito po ang iyong kalugan.